Okay, big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good day sa inyo lahat mga Airsoft. Good day sa inyo lahat mga ka-big man. Pa-check kung visible. Mga Airsoft ngayon, change venue muna tayo, no? Kasi pa-check kung visible. Change venue muna tayo kasi inaayos yung shop. Merong ini-install dun sa shop. Like CCTV, yung mga cordon, yung mga wire ng mga ilaw, inaayos. So, makakagulo sila at makakagulo po tayo doon. Kaya nandito po tayo ngayon sa ating matawagin to Big Man's Cave, no? Ito yung mismo parang parang kuweba ko, sabi nga cave nga, di ba? Ito yung mismong garahe ko kung saan nakalagay yung mga iba kong libangan bukod sa airsoft, no? So nandito tayo ngayon kasama yung mga anik-anik kong gamit, no? Big bike, yan yung mga riding gear ko, yan makikita nyo naman sa likod, no? So dito tayo magde-demo yung test fire muna. Maganda naman, maluwang naman, presko naman dito. Parang sa shop pa rin natin, komportable tayo rito, okay? Hello po sa lahat, hello po North, South, NCR and Rizal area, hello po sa inyo. Magandang araw po, magandang mainit na araw ng Huwebes sa inyong lahat, no? Ngayon mga ka-Airsoft, review and unbox tayo, no? Unit ng ating ka-Airsoft, Fernando Rosales of Iba Zambales. Okay, si Sir Fernando Rosales is paano ba sabihin to? Isang OFW na ano yun, nangyari? Ng white. Okay. Isang OFW si Sir na masasabi nating magse-settle down na sa Pilipinas, no? Siyempre, matagal siya nagtrabaho, matagal siyang sumuporta sa pamilya niya. Ngayon, ito na yung pagkakataon na para siya naman enjoyin niya yung mga kinita niya kahit papaano, makapaglaan siya ng para sa kanya, no? Okay, so ang unit ng ating ka-Airsoft, Sir Fernando Rosales of Iba Zambales is The Godfather 6.0 C-Auto version, the KP16. Ito yung unit niya. Okay, so this unit is, pakita ko sa inyo, okay? This unit is powered by a CO2 cartridge. Hindi siya green gas, no? Pero soon magkakaroon rin tayo ng green gas version ng magazine nito. Ganito ang pinaka cartridge na ginagamit sa kanya. CO2, malakas to, no? CO2 ginawa yan para sa mga airgun. CO2 ginawa yan para sa mga malakas ang pagpa-firing, no? So ito yung gagamitin natin, ito yung ginagamit doon sa unit niya. Okay? So mamaya i-unbox natin lahat yan, papakita ko sa inyo, okay? Then next unit natin, unit ni Sir Lloyd Gimbal of Camarines Norte. Or si Sir Lloyd Gimbal ay isang seaman. Okay. Kadalasan ng natin ngayon, nag-uuwian na sila kasi malapit na yung araw ng Kapaskuhan. Okay ako, visible? Yan. Nag-uuwian na sila dahil malapit na yung araw ng Kapaskuhan. So, nagse-settle na sila rito sa Pilipinas para makasama yung pamilya nila. Isa siyang seaman na 6 months na wala sa Pilipinas, no? I don't know kung anong klaseng seaman kasi merong merong cruise ship, merong cargo, 'di ba, ang mga seaman. Pero hindi ko na natanong kung ano, pero yun nga, ang gusto niya is mag-enjoy practical shooting kasama ang kanyang mga kababata doon sa kanilang baryo, no? Okay, so ang unit niya, syempre pa-practical shooting natin na napakatindi, na napaka-controversial, yung unit na pa-practical shooting natin na talagang masasabi natin na sumabay doon sa kasikatan ng isang napakatinding pa-practical shooting na Sinobridge, di ba? Okay, The Godfather 6.0 competition grade, the KP19. Napakaganda, napakalupit, napakatindi, upgradable. So far, upgraded na pero still pwede mo pandagdagan ng mga bagay na nararapat para sa kanya. Okay? So, yan ang kanyang unit. Then, last but not the least, no? Christian Lopez of Palo Leyte. Si Sir Christian Lopez Palo Leyte, marami na siyang airsoft. Okay?
Kaya lang, matagal na siya naghahanap nitong unit na to. Sa atin niya lang nakita. The Lord of all Pistol, the Desert Eagle. Yung pinaka-Diyos, yung pinakamalakas, yung pinakamalupit, yung pinaka... how do you call this? Pinaka-bulky. Diba? Siya yung nagtataglay ng pinakamalakas na FPS in terms of firepower. Siya yung nagtataglay ng pinakamalakas na recoil in terms of firepower. Pa-check nga, patanong. May clear audio ba tayo mga Kerso? Pa-chat po ako kung clear audio. Wala kasi akong monitor ngayon eh. Yun. Wala akong monitor kaya hindi ko makita yung mga nagpapa-shoutout. Pakuha mo kay mama mo yung tablet. Yan. Wala akong clear, pa-chat na lang po. Gusto kong malaman, clear audio po ba? Maliwanag ba? Hindi po ba basag? Hindi po ba masyadong mahina? Yung naririnig po ninyong audio, pa-chat po ako para po mag-proceed na po tayo, no? Okay, the Desert Eagle, the Lord of all Pistol. Okay, what is good and special about this? Bubuksan natin, i-unbox natin ngayon na. Okay, unahin natin to, the Lord of all Pistol. Okay, ito. Ako, sa totoo lang, kabado ako sa tuwing hawak ko to. Kasi sobrang lakas nitong unit na to. No? Ito yung masasabi kong unit na endgamer. Pag sinabi mong endgamer, siya na yung pinaka, no? Although hindi siya yung pinakamahal, hindi natin siya masasabing siya yung pinakamahal, pero siya yung nagtataglay ng napakatindi, napakalakas na firepower. Talagang maaasahan mo, talagang bukod sa maaasahan mo, talagang panalong-panalo. Firepower at firepower nasa kanya, taglay niya yung matinding firepower sa lahat ng mga unit. Okay? This is the Lord of all Pistol. Tingnan nyo naman kung gaano siya kalaki, tingnan nyo kung gaano siya kabulky, ganun din siya kabigat. Okay? Napakatindi niya. So, full metal siya mula ulo hanggang paa. Capable of 12 kg, capable of 14 kg, capable of CO2. No? Pero lagi ko sinasabi sa inyo na hindi naman FPS palagi ang basihan para masabi nating maganda, matikas, malupit yung isang unit. Okay? Meron na akong, merong clear audio raw ba? No? Hindi FPS ang basihan. Kaya nga ako, sinasabi ko sa inyo, using 12 kg on this unit, kaya magbigay ng FPS na 470, 450 to 470. Okay? Then, using 14 kg on this unit, kaya magbigay ng FPS na up to 550 FPS. What more kung gagamitin natin ng CO2, di ba? Ako, bilang pagrespeto na lang rin doon sa unit, kasi siya na yung pinakamalakas eh. I do suggest, huwag nyo nang gamitan ng CO2 version, ng CO2. Sobrang lakas na niya, promise, no? Kumbaga parang protection na lang rin natin dahil yung unit hindi mura, hindi budget meal, kung mahal natin yung unit, pangalagaan din naman natin siya, di ba? Although, pwede siyang gamitan ng gano'n, pero I don't suggest. Kasi napakalakas, napakaganda, napakatikas. Tapos baka ma-advance lang yung pagkasira niya. Akin, wala ba? Ako na. Wala siyang internet. Okay, sana clear audio, no, yung nire-request ko. Ayun, ayun, tulad na nga na sinasabi ko kanina, clear audio ba tayo? Bakit walang nagchat-chat? Grabe. Pa-send naman po kung clear audio. Ito talaga Palo Leyte. Opo, clear. Sabi ni Aldrin Mabolo, no? Okay, so tulad na sinasabi ko, wag na natin siyang gagamitan ng CO2 kasi
masyado na siyang lalakas. Okay, this is the Lord of all pistol, the Desert Eagle. Kung makikita nyo, full metal siya mula ulo hanggang paa. Bulky siya, ayan siya. O, tignan nyo, halos nanliit yung kamay ko, no? Wala lang ako example dito ng unit na 5.1, pero manliliit ang mga 5.1 dito sa unit na to. Okay? Ngayon, itong unit na to comes with a different color. Meron tayong gold nito, meron tayong Deadpool edition, meron tayong silver. Okay? Yan ang mga available color natin. And the rest is on the history. Bakit? Sila yung mga other color like Tiger edition, like L6 edition. Iba, maraming different version itong unit na to, pero medyo pricey talaga, no? Talagang pricey yung mga iba, like yung mga Tiger edition ng Desert Eagle. Talagang magiging balka doon sa presyo niya, okay? Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng alam yung matinding firepower, matinding experience, no? Gusto mo yung intense experience sa airsoft, nabunot siguro yan dito. Saan ba ba? Matinding experience, o kaya doon. Matinding experience sa airsoft, the best to sa'yo. The best to sa'yo at talagang mag-e-enjoy ka rito sa unit na to. Okay? This is the Desert Eagle, the Lord of all pistol. Release the magazine. Ito pala, no? Equip siya with a hammer. Okay? Equip rin siya with a... Ano ba tawag dito? With a trigger, with a safe. Kaya lang wala siyang beaver tail. Okay, wala siyang beaver tail. Try mong ilipat ng saksakan. Tawagin mo nga si Jason. Kay Jason. Ayun na. Itong unit na to, equipped with a parang 1911 din. Check mo nga yung extension. Okay, palitan mo ng extension. Bilisan mo lang kuha ng extension. Huwag mo na alisin. No, with the beaver tail, wala lang siyang beaver tail para yung safety dito, no? Pero napakatindi. Shade pa kukuha ng reloader nito. Okay, so, to release the magazine, press lang natin dito mga ka-airsoft. Press lang. Oh, by the way, bago tayo magpatuloy, pag nanonood kayo ng vlog ko, yung cellphone ninyo, wag nyong itayo. Kung nanonood kayo using cellphone, wag ninyong itayo yung cellphone. Kailangan mas maganda pag nakahiga, no? Ihiga ninyo yung cellphone para clear view, makikita nyo yung mga unit na binablog ko. If you are using a desktop, ano nyo, full screen nyo para maganda. Para kita-kita nyo, malapit sa angle, malapit yung view ng unit sa inyo, okay? Baba mo yung ulo. Tapos itutok mo na lang. Number 1 mo lang. Baba pa. Okay. Okay, so ngayon magde-demo test for tayo ng unit. So number 1, this is the magazine. Ang magazine, iwasan po nating malaglag. Possible pong magkaroon to ng leak pag nalalaglag. Okay? Ngayon, number 1, syempre maglalagay tayo ng silicone oil. Silicone oil, ito yung tanging vitamins, ito yung tanging pwede natin ibigay sa unit natin para hindi siya mag-advance ng wear and tear. Press the valve, then spray. Okay, after that, lagyan din natin mga airsoft dito sa ilalim, sa inlet valve. Big one, bakit kailangan ng silicone oil? Silicone oil, mga airsoft, siya nagpro-protecta roon sa mga valve and rubber o-ring and spring. Pag walang silicone oil, advance yung wear and tear ng unit natin, mas madali siyang masira. Kaya kung ikaw, mahal mo yung unit mo, gamitan mo ng silicone oil. Okay? Ngayon, you all know na we have a reloader, no? Pero si Desert Eagle, special type yung pag-reload sa kanya. Meron siyang reloading stick, okay? Ngayon, press the valve, pump no, natin yung BBs, okay? Meron siyang indication dyan, ayan, no? 5, 10, 15. Ibig sabihin, 15 BBs per reload. Maximum rounds of the magazine ng Desert Eagle is 30 rounds. Kaya malalagyan mo to ng dalawang ganito. Okay? Ngayon, pagkatapos niyan, ito, ilagay mo rito. Hold it tight, hawakan mo. Ganyan, no? Hawak din. May pang push, no? Itong push, ipupush mo yung BBs papasok doon sa magazine. Ganito lang, oh. As easy as that. Tapos na, yun na. So, meron ng load to. Ngayon, maglalagay na tayo ng gas. Sabi ko nga sa inyo, 12 kg, 14 kg CO2, pwede rito. Pero, dyan na, siguro, ayan yung cortina. No? 12 kg, 14 kg CO2, pwede. Pero,
12 kg, 470 FPS. 14 kg, up to 550 FPS. Okay na siguro yun. Nakikiusap ako, huwag nyo na siyang gamitan ng CO2. Magiging sobrang lakas niya. Bagay na baka magpadali ng buhay niya, no? Okay, this is the gas, upside down. Hindi pwedeng pahiga, hindi rin pwedeng patayo. Kailangan pataob, okay? Upside down, then press down. 1, 2, 3, 4. Okay, mga ka-airsoft, sa mga unit na 5.1, kung makikita nyo, naggagas lang kami 2 seconds. Yung 2 seconds namin, capable of, let's say, mga mga 50 rounds, no? Pero bakit dito, Big Man, nilagyan mo siya ng ilang seconds ba yun? Ng 4 seconds. Kasi mga ka-airsoft, malaki to. Siyempre, yung bagay na malaki, nagre-require ng mas madami, mas malaking consumption. Kumbaga sa tao, pag adult, mas malakas kumain kaysa dun sa bata, di ba? Yung motor, mas malaki ang makina ng motor, mas matindi, mas malaki ang mga cc, mas required ng maraming gasolina. Yung sasakyan, mas malaki yung sasakyan, mas nangangailangan ng maraming gasolina. Ganon din sa unit. Mas malaki yung unit, mas nangangailangan ng maraming gas. Okay? Ngayon, unit, kasa natin, ilak manually, sprayan din natin yung nozzle dito, yung nozzle. Okay, after that, okay na, release, then rest, pasok. Pasa. Ready to fire. Okay? Ano yung cellphone mo? Nasa taas ko. Kunin mo sandali. Okay, hello po, shout out po sa inyo. Opo, clear po, sabi niya, no? Ay, sandali, nasa na? Nawala yun. Nawala tuloy yung comment. Babasahin ko na sana eh. Top comment. Ayun, no? Clear audio naman po, sabi, no? Ni JP ko, hito talaga, hito taga, palo Leyte, okay? Okay, Sir Big Man, okay. Nawala yung mga comment na babasahin ko sana. Watching from Pampanga, Ken Eusebio. Hello po, Sir Ken, no? Okay, so ngayon, mga ka-airsoft, yung naglalag. Anyway, okay, ngayon mga ka-airsoft, syempre, the moment of truth, test fire tayo, okay? Meron ng bala, meron ng magazine, loaded na, equipped na siya, actually nakakak na, okay? Mga ka-airsoft, this is the Desert Eagle, the Lord of all pistol, firing. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Grabe. Alam mo ang intense nito sa tuwing gagamitin ko to. Sa tuwing ipapire ko to. Grabe talaga yung kaba na nararamdaman ko. Alam nyo ba bakit? Shane, alam mo ba kung ba't kinakabahan ako rito? Minsan nang nagiba ang Desert Eagle, di ba? Tumama sa mukha ko. Actually, mga ka-airsoft, kaya ayaw kong abusuhin to. Takot ako sa unit na to. Minsan nang nagiba tong Desert Eagle na to, sa totoo lang, no? Kasi inabuso ko ng gusto eh. Actually, ginamitan ko nga yata siya ng CO2 noon, no? Although kine-claim kasi na pwede to ron, pero ako talaga I don't suggest. Walang iniwan yan, ganito yan, Shane, alam mo ba? Kasabihan, pag yung big bike mo, hindi ka takot sa kanya, palitan mo. Kasi bakit? Siya papatay sa'yo. Kasi hindi ka natakot eh. Talagang ipupush mo na siya into the limit eh. Siya nang papatay sa'yo. Pero pag yung bike mo, yung big bike mo, may takot kang nararamdaman sa kanya, yun na. Nandito pala yung susi oh. Kala ko hindi start. Time check. Wag na, katanghali ang tapat. Baka natutulog yung mga tao, baka marindi sila, no?
Okay, so ngayon, the Desert Eagle, the Lord of all Pistol, unit ng ating ka-airsoft, Christian Lopez of Palo Leyte. Ito na po yung unit mo. Actually, sir, nilagyan ko siya ng 4 seconds. 18 rounds yata yung pinutok ko. Meron pang tirang hangin to. Pwede pa nating i-fire, pwede mo pang i-fire, pwede mo pang gamitin. Pero after the firing, mapapansin nyo yung magazine nyo malamig na. Medyo mag-generate muna kayo ng heat using your body temperature. Isil-isilin nyo siya para mag-generate siya ng heat. No? Kasi pag malamig na, medyo weak na yung airsoft natin. Okay, unit ng ating airsoft, Christian Lopez, Palo Leyte, ito na po, for packing, for shipping. Pasingawin natin yung sobrang gas kung hindi gagamitin ng ilang linggo, ilang buwan. Okay, press lang. Okay. Okay, Ma'am Sally, for packing na po and for shipping na po itong unit na to. Okay, again dun sa mga late, bakit tayo nandito mga ka-airsoft? Kasi po, yung shop natin inaayos, nag-i-install ng CCTV, nag-i-install ng mga wire, inaayos yung mga wire para mas maayos, mas maganda, mas malinis, no? So, makakastorbo siya sa atin, makakastorbo tayo sa kanila. Kaya, nandito tayo sa aking Big Man's Cave. Dito, nandito yung mga gamit ko, yung mga personal kong gamit, like big bike, like yung mga riding jacket ko. Okay? Next unit natin is unit natin kay Airsoft Lloyd Gimbal of Camarines Norte. Okay? Kunin nga muna natin ito. Medyo Okay, unit ng ating kay Airsoft, si Sir Lloyd Gimbal is the KP-19. This is the Godfather 6.0 competition grade. Unbox natin. Wow! Woo! Okay, so this is the unit. Makikita nyo. Yan makikita nyo, competition grade talaga siya, naka-compensator siya, naka-fix outer barrel, naka-apply ng half-up rubber, naka-competition trigger, bypass ang beaver tail, lahat na. Itong unit na to is a full steel unit, puro bakal ang laman loob, CNC, all steel ang laman loob niya. Actually, wala lang akong hawak na magnet, pero itong part na to dumidikit to sa magnet. Okay, inihigop siya ng magnet. Adjustable competition trigger, wala ka nang hahanapin pa. And on the future, kung gusto mo siyang lagyan ng RMR sight, RMR scope, pwede. Ipapatong mo lang siya rito. Napakaganda niya, napakalupit, napakatindi ng performance nitong unit na to. Okay? Itong unit na to is nagsilbing tinik balakid doon sa mga other competition grade na unit. Okay? This is the Godfather competition grade KP-19. Okay? So, release the magazine, press lang. Press the valve, lagyan natin ng silicone oil. Lahat ng unit nilalagyan natin ng silicone oil kasi ayaw nating masira yung unit, no? Kaya sabi ko nga, kung mahal niyo yung unit nyo, lagyan yung silicone oil, wag niyong tipirin. Okay? Ngayon, mga airsoft, ito, kailangan nating alisin itong base pad para malagyan natin ng gas. Hatakin lang natin. May hinahatak dito, then, yun. Okay, yung base pad Yung base pad na yan, importante yan kasi ito yung magbibigay ng protection doon sa unit mo. Pag ito, nawala to, naalis to, at kung sakaling yung magazine mo nalaglag, direct hit to sa ground, possible masisira agad yung magazine mo. No? Kaya ito, first time of defense ng ating magazine, kailangan laging nakakabit. Okay? May silicone oil na, ngayon lalagyan natin ng gas. 12 kg, 14 kg CO2 pwede rito sa unit na to. Gamit lang tayo 12 kg. Press down, then press down. 2 seconds lang. 1, 2. Okay, yung 2 seconds na yan, bakit naka 2 seconds lang, big man? Kutya, masyado naman konti yata yun. Hindi konti yun, kasi yung unit na to, naka fine tuning, naka trigger job. Ibig sabihin, naka-upgrade. Okay? Pinatipid namin siya sa gas, pero at the same time, napakatipid, napakalakas pa rin ng FPS niya. Okay? Yan ang lamang ng unit natin dito, no? Ba't tumitigil siya? Ayun, no? Yan ang lamang ng unit namin dito. Okay? So, ngayon, lagyan natin siya ng bala. Using the reloader, mas madaling maglaro. Pag wala kang reloader, isa-isa mong shoot yung bala. Atakin ko pababa and put your right thumb here, all the way. Then dito i-shoot yung bala. Pump lang po tayo mga airsoft. Okay. Nasaan?
Ganda ng mga motor mo, boss. Sir Bresit Malyari. Ano kasi, yun nga, ginagawa yung shop kasi natin, inaayos yung mga wire, no? Yung CCTV, kaya dito muna tayo sa ating manscape, no? Okay, ngayon, pasok natin sa unit to. Pasok sa unit. Ay, sorry, maglagay pala tayo ng silicone oil. Number 1, sa slide stopper, lagay tayo. Then number 2, dito sa mismo nozzle. Okay, then release, then rest, pasok. Kasa, ready to fire. Shane, ikaw. Ayoko. Okay, mga airsoft, this is the Godfather 6.0 competition grade unit. Ready to fire. Firing! Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, rest the hammer by pressing the trigger even without pressing the beaver. Competition grade to mga ka-airsoft, no? This is not the ordinary pistol na nakikita nyo everyday. Kaya limited edition lang to. Yung may mga gusto nito, panalong-panalo kung magkakaroon ka nito. The best na the best. Oh, by the way, shout out, no? Kahapon, formally in-announce ko na ang pagdating, ang paglanding ng staccato unit dito sa ating cave. Ngayon, yung mga gusto mag-avail nun, pwede kayo magpa-reserve na, pwede din na kayo mag-early reservation kasi konti lang ang magkakaroon nun. Yung unit na yun, napakaganda. Si Staccato is ang unit na pumalit sa STI. No? Okay, nagre-brand name na. So, eventually siguro, hindi ko lang sure, pero baka dahan-dahan mabavanish na yung word ng STI. No? So, pinalitan ng Staccato. Okay, so may laman pa to mga ka-airsoft. So, bago natin itabi yung unit, kung matagal nating hindi gagamitin yung unit, magsiguro tayo, no? Siguraduhin natin na walang lamang gas, walang lamang bala. Press the valve para sumingaw. Grabe, dami. Okay, ready for packing and for shipping para sa ating ka-airsoft na si Sir Lloyd Gimbal of Camarines Norte. Okay. Last but not the least, and for the main event, okay, no? So, unit natin kay Airsoft, Fernando Rosales of Iba Zambales. Isang OFW na magpapahinga, na magsesettle na dito sa Pilipinas. In short, hindi na siya aalis. Maglilibang na lang siya. Okay, no? Musta na po, Boss Idol, watching from San Pablo, Laguna, Edward Carpena. Hello, Sir Edward Carpena. Hello po. Magandang buhay sa inyo lahat. Okay, no? So, this is the unit, the Godfather competition grade. Sorry. CO2 version, no? Okay, what is good and special ba about this unit? Mga ka-airsoft, itong unit na to dual. Sa ngayon, 6.0 siya, pwede natin siyang gawing 5.1. Okay? Inaalis lang itong compensator, ayan na siya. Magiging 5.1 na siya. Okay? Sa ngayon, 6.0 siya. This is, yung compensator niya is a full CNC. Napakaganda. Grip niya full CNC rin. Napaka-elegante ng color niya na, ano to, choco brown. Hindi naman tanto, di ba? Choco, no? Parang choco brown. Napakaganda, napakalupit. Full metal mula ulo hanggang baba. Ngayon, ang trigger niya, adjustable trigger pa rin. Naka-beaver-tail, naka-hammer, naka-safe na ambi. Okay, hindi siya naka-optic sight, pero ay, okay lang. Masaya rin naman. Then, ayun nga, ito na. Powered by a CO2. Makikita nyo. Yung CO2, ganito kalaki yun. CO2, normally ginawa yan para sa airgun. Ganito kalaki, okay? Ilo-load natin siya rito. Kunin lang natin yung tools na kasama niya. So, this is the Allen wrench, Allen tools. Okay, pasok natin dito para medyo lumuwang na. Okay, ayan o. Okay, then luwag lang natin. Okay, then pasok natin yung CO2 in a matter of ilang seconds, medyo makakarinig kayo ng pagsingaw. Pero habang naririnig nyo yung pagsingaw, higpitan nyo lang. Ayan na. Okay, niload ko na. Ayan na. Ayan na. Okay, maririnig nyo na. Ayun. Okay. So, naisara na natin.
Okay, ready na ha? So, ay naku naman, nakalimutan ko na naman lagyan ng silicone oil. Lagi ko nakakalimutan to. Okay, anyway, sa mother time lagyan natin. Okay, kasa natin yung unit, ilak manually, sprayan natin sa slide stopper, sprayan natin sa nozzle. Alam mo ba pa may trauma ako sa mga ganyan? Ha? May mga trauma ako sa ganyan. Bakit? Sumabog yan eh. Sa muntik na yung ano ko. Ba't No. sumabog? Tinanggal ko yung thread, nakalimutan ko, may laman nga pa. Oo, talagang, kumbaga niluwagan mo. Oo, kasi para baka ma-lost thread eh. Tinanggal mo. Ng buo. Siyempre, parang rocket yan. Oo, Biglang ano sumabog. yan. Kaya kinakabahan ako pag yan. Okay, then lagyan na, yan. Kita nyo yung mga ganun mga kaya sa mga common mistake yan. Kaya nga tayo nandito para ma-guide kayo, para hindi nyo ma-experience yung mga... Ako, biruin mo, Desert Eagle, ay yabang ko pa yun. Pag ganun ko, pucha, nabunod, gumano sa mukha ko talaga. May nababa ka doon pa, di ba? Oo, nai-release ko yun, kaya nagkalas yung slide niya, no? Pucha, simula nung tinahawakan ko yung Desert Eagle, parang may trauma na ako. Okay, so sprayan din natin ng nozzle. Yung nozzle nito color red, ah. Okay, then, release, then rest. Lagyan natin ng bala. What is good and special about this pala? Alam niyo yung magazine niya? Kung titignan mo, single stock, di ba? Pero wag kang papalin lang. Dual stock yan. Kaya itong magazine na to, maximum rounds is 30 rounds, no? Ang nipis lang niya, pero 30 rounds, ha? Nakakatuwa lang, no? Hatakin pa baba, put your right thumb here, all the way, baba. Dito ilalagay yung bala. Okay, then pump lang. Ma'am Sally, mo naman yan. Narinig ko rito, eh. Okay. Ngayon, release. Pasok sa unit ang magazine. Kasa. Ready to fire. Mga airsoft, ano natin to, ito yung SIG. Beaver tail, ang silbi nito kailangan mape-press mo para mag-fire. Pag hindi mo siya nape-press, hindi siya mag-fire, okay? Safety protection yan na nilagay dyan para yung unit at saka yung user protektado, okay? Okay. Release. Okay mga airsoft, this is the Godfather 6.0 CO2 edition. Ready to fire. Firing! Grabing bumigay yung recoil, grabing bumitaw yung recoil niya, no? Napakalakas. Since CO2 to, lagyan pa natin ng ng bala kasi hindi natin pwedeng ubusin to, eh. Okay? At ngayon, magpapalaro tayo. Sandali lang to. Kunin mo yung pa-premiere na isang naliligaw doon. Okay, sa tingin ninyo mga Carsoft, nakapag-fire na tayo ng sabihin na natin 20 rounds. Ilan pa yung kaya niyang i-fire ngayon? Okay? Humula na kayo, ha? CO2 to, naka-fine tuning, naka-trigger job. So CO2, actually ako rin, hindi ko alam. Nakapag-fire tayo ng 20, mag-load ulit tayo, tignan natin, ha? Ay, actually, hindi 20 yung pinire natin. Dala, ha? Yan, pinuno ko siya ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 20, 25. Tignan natin, ha? Sige, tignan natin. So, pinul rounds ko siya ngayon. Nakapag-fire tayo ng 22 kanina. Idadagdag natin 22. Yung mananalo, yung makakahula sa kanya to. Ang laman nito is a Bigman Tactical Sticker, Bigman Tactical Patch, at saka Knife? Tactical knife, no? So, ang laman nito, 5. Okay? 2 Bigman Sticker, Bigman Tactical Knife, Bigman Tactical Patch. Okay? Yung mananalo, kanya to. Okay, sa tingin nyo, ilan? Grabe to, 96. Cerberus. Ay, hindi ko sure. Nakapag-fire tayo ng 22 rounds, I think, eh, no? So, siya, may mga huhula kaya? Hula na, no? Nakapag-fire tayo ng 26, ilan pa kaya yung matitira? Bahala kayo. 68 daw. Oh, mag-fire muna tayo ng isa pa, no? Para at least may idea sila, no? Okay, firing. Ay, firing. 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kawawa yung 14. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48. Oh, 48 na. Ilan pa? Oh, yan na. Ngayon na, kukuha na ako. 48 na. Para wag nang humula kayo ng mga nasa 40, 40, gano'n. Ilan pa sa tingin nyo yung kaya nating i-fire? Ano? So, ito, mananalo kayo. Actually, nakarepack na. Yung nanalo kasi na nakaraan, hindi nag-comply, no? Big Man Tactical Patch, Big Man Sticker, tsaka Big Man, ano to? Knife. Tactical Knife. Ayan, ayan, nandito ha. Ibibigay ko doon sa mananalo. So, ilan na tayo na? 48. 48. Lagyan pa natin. Sige, hula. Yung makakahula, mananalo. Okay, 48. Meron bang mga humula? Ikaw mag-ano? Madami. Hindi, kaya hindi. Ilan yung mga hula nila? Sige. Hula. Oh, Big Man. 75 rounds, sabi ni Alan Villaris. 130. Grabe yung 130, sobra yun. Jason Cortez, hula ka ng iba. JB. JB, masyadong masyadong mataas yun, sir. Ayan, walang mandadaya, Walang mandadaya. Sabi mo pag stop na pa. Sige. Hindi, pag magpa-fire na ako, yun ang stop. Di ba? Sige. Ray. Firing na tayo, 48 tayo, Pasok. Lang. Na-video mo ako dito? Apo. Stop na? Stop mo na. Pasa. Go na. Okay, firing tayo mga karasa pa. 48 tayo. Yung mananalo, kanya to. 48. 49. 50. 50 na. Ako siya. Yung mga bumoto ng 50 and below, I'm very sorry. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60! Yung bumoto po ng 60 and below, I'm very sorry mga bossing. 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 na! Pucha, sabi ko sa inyo dito lang kayo makakakita niyan sa Big Man, napakatipid ng gas, di ba? Sa Big Man, napakatipid ng gas. Mama-maximize nyo yung isang cartridge, di ba? Makita nyo naman yan, niload natin yung cartridge, di ba? 70 na, di ba na? 70. 71, 72. So, pwede pa. Bigyan natin ang pagkakataon nyo iba. Yung mga hindi nanalo, 72 na 72 na yung naipapire ko. Bibigyan ko kayo pagkakataon. Sige, boto kayo. Ito, pwede kayo mag-iba ng boto nyo. Sige, boto. Ba't naka-post? Boto kayo, boto. Boto. Pumuna ako rito. Yan. Sige, boto, naka 72 rounds na tayo, tama? 72 rounds na. So, boto na kayo kung ilan ang sa tingin nyo ang kaya niyang i-fire, ha? Naka 72 rounds na tayo. Sarap talaga ng adventure bike. Grabe. Hindi ako nakakapag-rides. Medyo matagal na. Wait lang. Scroll ko. Di ba mag-
Yun ang hirap niya sa tablet na yun eh. Pag na-scroll mo, mawawala eh. Okay, naka 72 rounds na tayo. Meron ba mga bumoto ulit? Meron. Okay, 72 rounds. Check natin ngayon. Pasok. Asa? Stop na? Stop! Ikaw magsabi pa. Okay, stop tayo ha. Stop tayo. Sino yung last vote? Sir Glenn. Glenn. Okay, diretso na tayo. 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 79. 79. Pucha! Binuin mo 1 cartridge is equals to 79 shots. Di ba? Dito ka lang makakakita niyan. Sa totoo lang, Meron na. meron nanalo? 79? Baka naman kaboboto lang niya, ha? Sige, ipa-final ko. Dito ka lang mananalo. Ayan ha. Ang lumabas is 79. Kaya yung nakaboto ng 79, ito ha. Kailangan, bumoto siya before ako dun sa bago ako nag-stop, di ba, no? Ayan. Kung sa tingin mo nanalo ka, mag-PM ka dun sa page natin ng info para makuha mo, maklaim mo yung prize mo, no? Unit to ng ating ka-airsoft, ang ating OFW ka-airsoft Fernando Rosales of Iba Zambales, okay? Ito na po, for packing na po, and syempre, for shipping dyan sa inyo, okay? Dami pang natirang bala, I was expecting kasi more than 79. Pero, Ilan pa? 79? Oo. Marunong na sila. Hindi na sila yung 80, 70, gano'n. Oo, dati puro to the nearest tens no? Yan, ngayon marunong na sila, alam na nila. Okay, for packing and for shipping, Fernando Rosales of Iba Zambales, okay? So, yun, ito pa. Yun lang muna mga ka-airsoft. Maraming salamat po sa nag-view ng ating live ngayon. Sa nag-share ng live ngayon. Reynaldo Ocam. Pangalawang beses na niyan na si Reynaldo Diba? Oo, pangalawang beses na niyan. Wag na siya. Hindi, sige, yaw mo, no? Hindi, give Nanalo chance na to eh. other. Wag, gaya mo. Nakakahiya naman. Okay, Reynaldo Ocam, congrats. Ganun pa rin, send mo ng info para makuha mo yung premium. Sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat. Ano nakuha niya? Ito. Hindi, yung una. Ganyan din. Sa mga hindi pa nag-share, share nyo po yung live video natin. Alam ko hindi nag-claim yan eh. Parang sabi niya pupunta siya di ba? Oo. Hindi. Nakuha niya. Si Osayas yon. Merong isa na pupunta na lang daw eh. Ewan ko, tanongin nyo. Sige, anyway, no? Ayun, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-share ng live video, mga ka-airsoft, kundi naman napakalaking abala para sa inyo. Share nyo po yung live video natin para po kumala tayo sa ating community. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.